Walang gusto ang Diyos ay kasasama para sa mga nilikha niya dahil siya nga ang naglikha sa atin. Hindi naman siya yung sisira sa atin. Ang sisira sa atin, una-una sarili natin. Sarili natin, ang may nakalahang sinira sa atin, hindi ang ibang tao, hindi ang Diyos. Ang Diyos gusto na palagi kayong buo. Ngayon, nagpapasalamat lang ako kasi sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng mga, alam mo naman, matigas ang ulo ko, totoo yun, taas ako ng kami kanina, totoo yun. Kasi ako ang taong gusto ko paliwanag. Gusto ko paliwanag. Ganyan ako. Hindi ko alam kung dahil sa pagiging teacher ko or, ewan, siguro napalaki ako ng ganon. Na gusto ko lahat complete sa harapan ko. Pag sinabi mo ko yan. Pero hindi ganon ang faith pala. Hindi ganon ang pagtitiwala sa Diyos. Kasi, paano mo masasabi ng magtitiwala kung hindi mo nakikita? So, sinasabi nila dati, diba? To see is to believe. Hindi pala tama yung to see is to believe. Eh, paano yan? Hindi naman talaga, excuse me, hindi naman bababangay dito si Jesus Christ nang siyang siya para na sabihin maniwala kayo. Imposible. Pag bumabasa kayo dito, di lahat tayo, doon na. Yun eh, katapusan. Ang dapat na gawin mo, you have to believe first bago mo makita at maramdaman yung miracle niya. Yun din, isa pang natutunan ko nung medyo lumiko ako ng daan. Dati kasi, yan talagang filosofiya ko sa buhay. To see is to believe. Sige nga, patunayan mo. Yan ang ugali ko before. But now, medyo nagising-gising dahil sa mga aral na binigay niya sa akin, sa pagsubok na, nalampasan ko naman dahil din sa kanya. Hindi naman niya ako iniwan eh. Hindi niya alam niya kung gawin yung gusto ko para matuto din ako dun sa pagkakadaka ko. So ngayon, ang filosofiya ko na sa buhay, believe before you feel lahat ng miracle ni God. So lahat ngayon, kids, unang-una, natutuwa ako dun sa naging topic today para sa inyo na yung pagsunod sa magulang talagang importante yan. Importante dahil talaga lahat ng blessings ibinibigay, ibinubuo sa tao kapag marunong siyang gumalang sa magulang niya, lalo na sa nanay, dahil ang nanay ang pinakamalaking hirap. Hindi man siya yung nagtatrabaho na ipoprovide lahat ng pangailangan sa bahay, pero ang hirap niya unexplainable. Hindi yan maiintindihan ng mga lalaki. Kaya ang lahat ng kaya nga si Pacquiao, diba? Kita niyo naman ninyo kung paano siya naging kilala dahil sa respeto niya sa nanay niya. So yun. Nandun ang blessing kay Manny Pacquiao eh. Naging milyonaryo na ngayon kilalang tao kasi marunong siyang tumingin sa paghihirap ng magulang niya. So yun din ang gusto ko ngayon gawin sa sarili ko, lahat ng yan. Ang dami kong natutunan na sana. Marami ako nakita. Na sana makita niyo rin. Yun ang wish ko para mas makapagdala pa kayo ng mga tao, makapag-save pa kayo ng soul. So, salamat sa pakikinig, salamat sa chance na bigay ni Yahweh para i-share ko naman yung buhay ko at kahit pa paano makapulutan ninyo ng aral. Hindi naman parating dapat lang magapa para matuto. Tingnan nyo na lang yung experiences ng tao sa paligid nyo para hindi nyo na rin pagdaanan yung sakit hirap na nadaanan nila. Yun lang. Para maniwala kayo na Diyos nga ang narito. Kailangan pa ba ang patutuon ng tao para maniwala kayo na ang banal na Espiritu nga nagkikipag-usap sa inyo rito? Kailan pa ba kayo matututo? Kulang ang mga sinabi niya na hindi siya nakinig sa tinig ko. Dati. So tell you the truth. Obey before you complain. Sumunod ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Bago ka makipagtalo sa Diyos, bakit wala kang kalaban-laban sa Diyos. Praise the Lord again!
Wala sa narating mo yan. Makinig ka. Nasa pakikinig. At oras na narinig mo ang buong katotohanan na walang ginawa ang Diyos na ikasasama ng tao. Walang ginawa ang Diyos para maging suwain kayo anak. Nakakarinig kayo, may tenga kayo, alam mo na ang tama at mali. Na kapag may nagsasalita, makinig kayo. At sa susunod, ang maingay hindi natatanggapin dito. Ito ay bangin ng Diyos, dapat ay nasa ayos. Kaya kahit bata pa, dapat pangaralan na ng ikabubuti niya para hindi maging huli ang lahat. Alam mo kung sino sa inyong maingay. At sa susunod, hindi tatanggapin dito ang maingay. Kaya kayo may sapat na gulang na, kung ayaw mong bumalik, you are free not to come back. Pero huwag niyong kalilimutan, minsan narinig niyo ang tinig ko at ulitin ko, kulang ang sinabi niya, hindi siya nakinig dati. Kaya dumaan siya sa paghihirap ng kalooban niya. Huwag kayong gagaya sa mga karanasan ng tao na narinig na ako, subalit naging matigas pa rin ang ulo. Pero ang sinasabi ko, matuto kayo sa naging karanasan nila. Na huwag niyang daanan pa ang dinaanan nila. Kapag naman sabi ko sa aking salita, kapag narinig niyo na ngayon ang tinig ko, huwag niyang matigas ang mga ulo niyo. Hindi na kailangan dumaan kayo sa pagdurusa. Kung marunong lamang kayo makinig at pagkatapos yung makinig, susundin niyo ang napakinggan niyo galing sa Diyos. The Lord is alive. Pagkat lahat ang plinano ng Diyos ay sa ikabubuti niyo. Lahat ng ginawa ng Diyos ay sa ikabubuti niyo. Kaya kung masisira ang buhay niyo, kayo may gagagawa niya. Hindi ang Diyos. Pero ulitin ko, ngayon dito sa lugar na ito, ay narinig niyo ang tinig ko. Kaya kung uuwi kayo at nakinig kayo, dala ninyo ang mabuting asal sa tahanan ninyo. Na igagalang niyo una, higit sa lahat, ang mga magulang niyo. Dahil kung hindi kayo aaralan sa mga murang edad nyo, gagaya kayo sa mga nakatatanda na kahit pinagsasalita, hindi nakikinig. At wala kayong mapupuntahang magandang buhay kapag ganyan kayo. Uulitin ko, kung hindi kayo seryoso, seryoso ako kapag may nakahanda ng lugar para sa inyo. Saan ang gusto nyo? Mamili lang kayo sa impyerno o sa langit. Uulitin ko, mahal ko kayo. Tingnan mo kung saan ang punta ng mga paa niyo. Papunta ka sa akin. Kung hindi papunta sa akin yan, ibig sabihin, hindi mo ako mahal. At ang pupunta lang sa kinaroroonan ko, ay yung mga tao nagsisika na bumalik sa piling ko. Siyempre, yung babae, ginawa ang lahat para tumibay siya. Sa gitna ng ulan at bagyo, naroon siya para purihin at para malan ng Diyos. Ngayon, tumibay siya. Ngayon, sabihin niyo kung anong gusto niyo, sasagutin kayo ng babae. The Lord, David. Siyempre lang, nagagalit ang Diyos ngayon sapagkat ayaw nakita ng Diyos
sa huling panahon na wala kayo sa kanyang inihandang paraiso. Nagagalit ang Diyos ngayon kapag ang gustong mangyari ng Diyos, kayo lahat ay maritas. Kaya kung ayaw niyo magalit ng Diyos, sumunod na kayo ngayon pa lamang. Kausapin naman ang sarili nyo, anong klaseng anak kayo? Kung hindi nyo masagot yan, problemang malaki yan. Mga kabataan, anong klaseng anak kayo? Sino ang sumasagot sa nanay at tatay dito? Sino walang alam kundi humingi ng pera? Makikita sa inyo ang pangaral ng magulang niyo. Kapag pumunta kayo sa isang bahay na hindi sa inyo, ano ang gagawin niyo? Tatahimik lang kayo. Sino ang alam yun? Pero bakit magulo kayo? Ibig sabihin, hindi niyo alam na hindi niyo ito bahay at dapat ay tahimik lang kayo. Ngayon ako ituturo ng tao. Tutunayan ko sa kanya, totoo ako. Tayo ko, kung pamanahan number. Tayo. 15, brother. 06. Kilala mo ba ang kausap mo ngayon? Sino siya? Nararamdaman mo ba? Hindi ka na ba sasagot ng magulang mo? Nagbabago ka na ba? Kapag galit ako. Kapag napakatalim ng bilis mo. Tama ba ako? Excellent! Totoo ako. Naniniwala kang totoo ako. Na pinalaban mo na ang nanay mo. Sapagkat napakasinungaling mo. At kahit paglaban sa magulang. Kapag ikaw ay sinungaling, nawalaban ka sa magulang. Alam mo ba yun? Gagawin mo ba ba? Hindi niyo ako kilala. Pero kilala ko kayo. Pag-uwi mo sa bahay niyo, anong gagawin mo? Kaya mo bang uwi ang tawad? Gagawin mo? Sino ang magaya niya? Ang sumasagot sa magulang? Ang gagawin niyo? Pero lahat kayo ay nanggaling niyo. Ang gagawin po niyo, pero mga wala na kayong pakialam sa magulang niyo. Ito na yung panahon. Ha? Ng pagbabago. Ha? Taas ang dalawang kamay. Mataas sa mataas. Ang dalawang kamay ay para sa Diyos. Pakatandaan mo. Yan ay gagamitin niya para parangalan ng Diyos. Yan ay ginagamit ng pagsuko. Kung ikaw ay kriminal, kung susuko ka, itataas mo ang dalawang kamay mo. At ngayon ay sumuko kayo sa Diyos. Sa mga oras na ito, isuko na ang sarili niya sa Diyos. Ang pagtaas ng kamay ay pagsuko. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, sumusuko ako sa iyo. Panginoon, tanganan ni Jesus, sumusuko ako sa iyo. Wala akong laban sa iyo. Subalit kinalaban kita. Sa paglaban ko sa mga magulang ko. Hindi ko alam kinakalaban ka na kita. Pero ngayon ay alam ko na. Patawad, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Sinatanggap kita. Bilang Panginoon. At tagapagligtas. Ng aking buhay. Diyos ko. Mapagka po sa akin.
magpakusa, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman, at nawa at nawa ay matanggap ko ay matanggap ko ang kaligtasan ang kaligtasan sa pamamagitan mo, sa pamamagitan mo, Jesus, Jesus, ay makamtan ko ay makakantan ang ko buhay na walang hanggan. ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tandaan niyo yung salita ng Diyos, no? Naman tutungayan sa Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kayong lahat ay tinawag ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya para sa ikabubuti ninyo. Kaya ang gawain ito ay tunay na itinatag ng Diyos para tawagin ang mga anak niya ngayon na sa ikabubuti ninyong lahat. The Lord, amen. Dahil sa mga nangangalagan, dahil sa mga naramdaman ng paghipo ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, malaya kayong bumalik dito anumang oras, anumang araw. Kapag ako'y nananahan sa katawan ng babae. Pwede niyo akong kausapin. Malaya kayong makakalapit sa akin kung kayo nga ay anak ko. Dapat malaman mo, ako ang tatay mo. Ang pangalan ko, Yesu Cristo. Marami pang gusto sabihin. Kung gusto niyo malaman, kausapin niyo ako. Yun ang kailangan niyo gawin. Para maunawaan niyo. Totoo ako. Ngumiti na kayo mga anak. Sabagang nakangiti ang lingkod. Ngumiti na kayo. Pinararamdam ko sa inyo ang pag-ibig ko. Ngitian niya ang kanabi. Murihin ang Diyos. Alam niyo, darating ang tagdang araw, wala na to. Wala na ang Bible. Yun lamang kinasisiyan ng Espiritu ng Diyos ang makakapagkayag ng salita ng Diyos nang walang takot. The Lord, amen.